Hello guys, welcome back sa ating channel. Ngayon ay pag-uusapan natin ang isang lugar na sobrang shocking, ang sinasabing pinakasiksikang kulungan sa buong mundo na matatagpuan sa Haiti. Ito ay hindi basta-bastang kwento. Ito ay realidad na mahirap paniwalaan. Ang Haiti ay isang bansa sa Caribbean na matagal nang nahaharap sa kahirapan, political instability, at kakulangan sa resources. Isa sa pinakaapektadong bahagi ang kanilang prison system. Sa loob ng kulungan, sobrang siksikan. Imagine mo, ang isang selda na dapat ay para sa 10 tao, minsan ay umaabot ng 50 o higit pang laman. Halos wala ng space para huminga, kaya karamihan ay nakatayo o salitan sa pagtulog. Walang sapat na pagkain, kulang sa tubig, at halos walang maayos na sanitasyon. Dahil dito, mabilis kumakalat ang mga sakit. Ang mas nakakagulat pa dito, maraming inmates sa prison na ito ang hindi nahahatulan. Ibig sabihin, nakakulong sila ng matagal kahit wala pang final verdict ang kaso nila. Ang araw-araw sa loob ay survival mode. Kailangan mong makisiksikan, makipag-agawan ng resources, at matutong mabuhay sa sobrang hirap na kondisyon. Hindi lang ito simpleng issue ng kulungan. Ito ay tungkol sa human rights. Ipinapakita kung gaano kahalaga ang maayos na sistema ng hustisya at pagtrato sa mga tao kahit pa sila ay nakakulong. Kung may matututunan kayo sa videong ito ay sana mas maging aware tayo sa ganitong mga sitwasyon sa iba't ibang bahagi ng mundo. Isipin mo na lang kaibigan, nakakulong ka sa isang prison na halos walang pagkain, sobrang siksikan, at kontrolado ang karahasan. Ganito ang ipinapakita sa episode na ito ng Unreported World sa Haiti. Pero ang mas nakakagulat kaibigan, hindi lang ito simple prison story. Larawan ito ng mas malalim na krisis sa bansang Haiti. Ang Haiti Prison ay isang episode ng investigative documentary series ng Unreported World. Dito, ipinapakita nila ang kondisyon ng kulungan sa Haiti. Sobrang lala ng sitwasyon. Makikita sa documentary na ito na sobrang crowded ang prison. May mga prison na halos wala nang mahigaan ng maayos. Mainit, kulob at kulang sa basic necessities tulad ng pagkain at malinis na tubig. Imagine mo na lang kaibigan, araw-araw kang nabubuhay sa ganong environment. Hindi lang prison system ang problema dito, mas malalim pa. Matagal nang may political instability at kahirapan at violence sa bansang Haiti. Bukod pa roon, naapektuhan din sila ng mga natural disasters tulad ng malalakas na lindol at bagyo. Dahil dito, nahihirapan ang gobyerno na maayos ang justice system at ang mga kulungan nila. At ang pinaka-sad part dito kaibigan, may ibang inmates na hindi pa pala convicted. Ibig sabihin, naghihintay pa lamang sila ng trial pero taon na ang binibilang doon sa loob ng bilangguan. Isa sa mga pinaka-disturbing na part ng documentary ay yung kakulangan sa pagkain. May mga inmates na umaasa na lamang sa family members nila para makakain. At kapag walang bumisita, minsan talagang gutom. May mga eksena rin na ipinapakita kung gaano ka-dangerous ang sitwasyon sa loob ng prison. Halos survival mode ang nangyari. Habang pinapanood mo ang dokumentaryong ito, mapapaisip ka. Minsan di natin nare-realize kung gaano kahirap ang sitwasyon
sa ibang bahagi ng mundo. Hindi ito simpleng entertainment lang, kaibigan. Parang wake-up call tungkol sa human rights, justice system, at kahalagahan ng maayos na pamahala. At kahit magkaiba tayo ng bansa at buhay, importante pa rin na maintindihan natin ang pinagdadaanan ng ibang tao. Kayo mga kaibigan, anong masasabi ninyo sa dokumentaryong ito? Deserve ba ng mga prisons ang ganitong kondisyon? O dapat pa rin ba silang protektahan ang kanilang human rights kahit nakakulong sila? Comment down below, kaibigan. At kung gusto nyo ng mas marami pang documentary reactions, world issues, explainers, at true stories, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell. So hanggang dito lang mga kaibigan, and as always, have a nice day everyone.